Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pag-ibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagloban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, e pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudeya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon ng Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod ng kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya,
Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain na may isang lalaking taga-Macedonia. Nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumaya kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon, purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na ninalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginooy, ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napopoot sa inyo ang salibutan, dapat ninyong malamang napoot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo ay sa salibutan, ibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa salibutan, kundi pinili kayo mula rito, itinapopoot sa inyo. Alalahanin niyo ang sinabi ko sa inyong walang aliping higit kay sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, usigin din nila kayo. Kung tinapad nila ang aking mga salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng itigagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Matapos pong maganap ang konseho ng Jerusalem, pinakaunang konseho na ganap sa kasaysayan ng simbahan para po may ayos ang issue tungkol sa na namamagitan sa mga Hudyong Kristiyano at mga paganong Kristiyano, ay nagpatuloy na muli sina Pablo at Bernabe sa kanilang paglalakbay upang ipahayag ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoon.
At ito mga kapatid ang siyang ating napakinggan sa ating unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Si Pablo at Bernabe muli naglakbay para sa pagpapahayag ng mabuting balita at nakilala nila ang isang taong nagngangalang Timoteo na nais isama ni Pablo kung kahit hindi kanyang pinatuloy dahil ang mga magulang po ni Timoteo ay isang Hudyo at isang Hentil. Kayo na naging pamamaraan ni Pablo para maisama siya. Ngayon, nung sila'y papasok na sa ibang mga bayan, ang nakapagtataka po dito, mga kapatid, ay hindi sila pinahintulutan. Nino, hindi ng tao, kundi mismo ng Espiritu Santo. Hindi sila pinahintulutang maglakbay. Sabi nga dito, sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Kumbaga, meron silang patutungo isang mga lugar. Ito na siguro yung plano ni San Pablo at ni Bernabe na mga lugar na pupuntahan, pero sila'y pinigil ng Espiritu Santo. Madalas, inisip natin na ang Espiritu'y gumagabay, ang Espiritu'y nagpapalakas, ang Espiritu Santo ng Diyos ay nagbibigay inspirasyon sa bawat sa atin. Pero may mga pagkakataon, siguro very rare, na Espiritu Santo nagpipigil sa atin. At ito isa sa siguro sa mga pagkakataon ngayon natin sa ating unang pagbasa na kung saan nga ay pinigil, hindi pinahintulutan ng Espiritu ng Diyos sina Pablo at Bernabe na pumasok sa ilang mga bayan at salip sila isang dinirekta sa Macedonia kung saan sa isang panaginip po ni San Pablo ay nakita niya isang tao na tila bagang kumakaway, tumatawag sa kanila upang pumunta sa Macedonia. At yun nga ang nangyari. Matapos ang pagpapahinga ni Pablo at Bernabe, kagad-agad ay naglakbay sila patungo sa Macedonia. Ano nga yung pinapahiwatig sa atin dito, mga kapatid, sa ating unang pagbasa? Kung titignan natin, mga kapatid, yung karanasan ni San Pablo ay karanasan ng simbahan ngayon din ang bawsa sa atin. Sina Pablo at Bernabe, meron ng plano. Kumbaga ito na yung ruta na gagawin nila sa kanilang pagkapahayag ng mabuting balita. Dahil nais nga nila na mapasok ang lahat ng mga teritoryo kung saan ang mga hentil o mga pagano'y naninirahan. Pero may mga pagkakataon na hindi sila pinapahintulutan ng Espiritu ng Diyos. Ito rin, mga kapatid, ang karanasan ng simbahan at hindi ng bawat sa atin. Sa simbahan, sa napakahabang kasaysayan nito, maraming plano. Maraming gustong magawa, maraming gustong maabot, maraming gusto ang simbahan. Pero may mga pagkakataon na hindi ito natutupad. May mga pagkakataong hindi ito natutupad. Hindi siguro dahil sa kakulangan ng kakayanan, hindi dahil siguro sa kakulangan ng pondo, hindi siguro sa mga kaganapan sa paligid, kundi maaring ito rin ay pagkilos ng Diyos. Kaya nga, ang patuloy na panawagan parati sa atin sa simbahan ay yung patuloy na pananalangin upang sa gayon talagang tayo'y magabayan ng Espiritu ng Diyos, na sa gayon ay ma-purify natin yung anuman yung mga intensyon ng simbahan at maging ng bawat isa sa atin. Ang karanasan ni San Pablo at Bernabe, karanasan ng simbahan, at gayon din magiging karanasan ng bawat isa sa atin. Tayo may kanya-kanya mga personal na plano. Meron tayong mga gusto para sa buhay. Mahalaga na ito'y isang guni natin. Pag sinabi natin isang guni natin sa Diyos, pagdasalan natin ito. Kung ito ba talaga ay nararapat at makabubuti para sa bawat isa sa atin. Minsan kasi kapag tayo nag-iisip at kumikilos, minsan dala ng bugso ng damdamin. Minsan, maaring sulsol na ibang tao. Maring minsan,
sa mga napapakinggan lamang natin sa ating paligid. Kaya minsan pagka mga ganyan, kagad-agad, gusto nating kumilos, kagad-agad gusto nating gumawa ng desisyon. Pero sa mga ganyang pagkakataon, mga kapatid, higit nating kinakailangan ang gabay, ang biyaya, ang kaliwanagan ng ating pananampalataya mula sa ating Panginoon. Ito'y pamamaraan ng Diyos upang tayo'y dalhin sa mas maayos at mabuting kalalagayan. Amen. Buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumuhay sa kanyang anak mula sa mga patay, at dahil dito'y nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok, ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panitilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na mga santo papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabuting aral. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kaniyang pananampalataya kay Hesukristo, naway patuloy na palakasin ang kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang nihandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, sinira mo kami upang makasalon mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapagligtas sa kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatido, pangampagain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasal sa pagiging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas, ang maamong tupad na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa paninagutan, ang siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkataong namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay kaganap na itinampok upang mamana namin sa pagkapagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, o sana sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan Panginoon. O sana sa kaitasan. O sana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at dinumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at ideni sa aming obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka, Espiritu, sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit at sagapin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Ang bagay dito sa mundo, siya'y gumawa ng buwan at mga bituin.